Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2546-2550. Pangangaso sa mga Diyos. Sa isang kisap mata, biglang naging malinaw ang paningin ni Yang Yian. Hindi niya namalayang nakarating siya sa ibang kapaligiran sa minahan. Ibang mundo ito. Hindi inaasahan ni Yang Yian na may ganoong lugar sa kalaliman ng minahan. Isang pool ng apoy ang lumitaw sa kanyang harapan, at hindi niya makita ang dulo sa isang sulyap. Naglalabas ito ng malalakas na apoy. Parang natural na nabuo dito. Bilang karagdagan sa mga flame pool, mayroon ding mga puno ng bato, na tila mga puno ng mineral na ugat na natunaw ng apoy. Ang mga batong kagubatan at flame pool ay nasa lahat ng dako. Sa sumunod na segundo, lumiit ang mga mag-aaral ni Yang Yian, ngunit nakakita siya ng mga nagkalat na puting kalansay sa lupa, ang ilan ay tao at ilang malalaking hayop. Hindi ko alam kung ilang taon na ang lumipas, ngunit hindi pa rin sila nasisira, ngunit sila ay nagniningning pa rin sa banal na liwanag. Siguradong hindi magandang lugar ang lugar na ito. Bulong ni Yang Yian sa kanyang puso. Pero ngayon wala na siyang choice. May mga humahabol sa likod niya. Sa oras na ito, nakatayo siya sa lugar kung saan siya pumapasok sa stone forest at flame pool na ito. Wala siyang choice kung umabant o umatras. Lumabas si Yang Yian at pumasok sa madilim at napakadilim na apoy ng kagubatan ng bato. Delikado nga dito, pero para sa kanya, hindi kasing laki ng panganib ng mga taong nasa likod niya ang panganib ng natural na kapaligiran. Mula sa ibang pananaw, ang hindi kilalang mga panganib dito ay mapanganib sa kanya at sa mga humahabol sa likod niya. Matapos makapasok, ang lahat ay nahaharap sa parehong panganib. Ito ay tila isang uri ng proteksyon. Wala nang mas masahol pa kaysa ngayon. Naisip ni Yang Yian na ang pariralang, survival after death, ay medyo pinalaki, ngunit ito ay angkop para sa kanya ngayon. Matapos makapasok sa stone forest, naramdaman ni Yang Yian na parang pumasok siya sa isang mapurol, madilim at mainit na mundo. Madilim ang liwanag dito, at may makapal na usok na patuloy na nagmumula sa apoy. Bilang karagdagan, ang mga kagubatan ng bato ay madilim, at ang fog sa itaas ng kanyang ulo ay natatakpan. Hindi ko alam kung malaking kuweba ba ito o mundo. Anyway, ito ay barado at nakakapanlumo dito, ginagawa siyang makahinga at hindi komportable. Pero may pakinabang din, na kaya niyang itago at iwasan. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay hindi maaaring ilabas dito, na nangangahulugan na kung ang mga kaaway sa likod ay pumasok, hindi rin nila magagamit ang kanilang espiritual na kahulugan. Una sa lahat, lahat ay magiging patas sa kapaligiran. Ikaw, maaaring magtago sa pamamagitan ng paghahanap ng anumang punong bato. Sa kabilang banda, naramdaman ni Yang Yian na may kakaibang amoy sa hangin dito, at mabilis niyang isinara ang acupoints. Walang duda na ang makapal na fog o usok ay lason. Gayunpaman, isang ideya ang lumitaw sa isip ni Yang Yian. Sa oras na ito, nakarinig siya ng malinaw na mga yabag na nagmumula sa minahan, at tila medyo kakaunti ang mga tao. Sa isang pag-iisip sa kanyang isipan, dumiretso siya sa Chenkun Pot. Ang lugar na napili niya ay nasa ilalim ng punong bato. Pagkatapos niyang ipasok ang Chenkun Pot ay natural na nakalantad sa labas. Buti na lang at nasa ilalim ito ng punong bato. Ang Chenkun Pot ay napakaliit, tulad ng isang snuff bottle, at walang pagbabago sa enerhiya. Bilang karagdagan, ang banal na kahulugan ay hindi magagamit dito, kaya hindi ito mahahanap kung hindi siya maingat. Ito ay isang napakapiligrong pag-uugali, ngunit walang ibang paraan para sa kanya. Kung hindi siya mapipilitang gawin ito, hindi siya maglalakas loob na ilantad ang Chenkun Pot. Bagaman ito ay mapanganib, ito ay mas ligtas kaysa sa labas. Mayroon siyang tatlong pagsasaalang-alang sa pagpasok sa Chenkun Pot, at hindi ito resulta ng isang mainit na ulo. Ang una ay natural na umiwas sa kalaban na humahabol sa kanya. Pangalawa, ayaw niyang maging pasibo, at nagpipigil siya ng galit. Handa siyang lumaban at magtago sa Chenkun Pot. Sa madilim na kapaligiran na ito, siya ay nasa dilim, habang ang kalaban ay tumambad sa kanya. Bilang karagdagan, ang Chenkun Pot mismo ay isang kayamanan na isinama sa kanya. Ito ay kinuha lamang ng isang pag-iisip upang makontrol ito. Ang paghihintay ng pagkakataong makabawi sa kalaban ay maaaring gawin ng walang nakakapansin. Pangatlo, maaari siyang magsanay sa Chenkun Pot, at ang ratio ng oras ay 1:1,000. Ito ang naging kalamangan niya. Isang araw sa labas ay 1,000 araw sa Chenkun Pot. Kahit na may nangyari at wala siyang pagkakataong umatake, maaari siyang magtago dito para mag-practice. Dagdag pa, ang kakaibang kapaligiran dito, sino ang nakakaalam kung mayroon pang ibang nilalang. Hayaang ang mga kaaway na darating sa ibang pagkakataon ay humakbang sa mga mina, at siya ay nagtatago sa dilim upang obserbahan. Ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Bukod dito, sa Chenkun Pot, maaari niyang bantayan ang sitwasyon sa labas anumang oras. Ang kayamanan ay ang kayamanan. Isang bagay na makapangyarihan ay ang matagal na niyang alam, ibig sabihin, sa kapaligiran ito kung saan hindi niya magagamit ang kanyang espiritual na kahulugan, maaari siyang magtago sa Chenkun Pot at gamitin ang Chenkun Pot bilang isang daluyan upang palabasin ang kanyang espiritual na pakiramdam upang pagmasdan ang kapaligiran sa labas.
Sa isang kapaligiran kung saan hindi niya magagamit ang kanyang divine sense sa labas, nakikita niya ang isang tiyak na kapaligiran sa labas sa pamamagitan ng Chen Kun Pot. Kaya't nag-isip ng mabuti si Yang Yiyo o walang pagpipilian kundi ang magtago sa Chen Kun Pot, handang maghintay ng pagkakataon. Ang mga pagkakataon ay madalas na nilikha ng sarili. Matapos makapasok sa Chen Kun Pot, pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabi sa kanyang sarili, mula ngayon, mangangaso na ako. Magandang plano na manghuli ng mga Diyos. Walang nakakita na ang mga mata niyang ay puno ng pagpatay na layunin sa oras na ito. Ito ay abnormally kaila-hilakbot. Nagpipigil siya ng hininga. Simula nang dumating siya sa God Realm, siya ay naging langgam na dapat durugan hanggang mamatay sa paningin ng iba, at mga taong gustong kalkulahin, kasama na ang may-ari ng Chen Kun Pot at ang tagapagmana ng Chen Kun God, at iba pa. Ang mga ito ay nagpalungkot sa kanya at nagalit dahil ang kanyang kapalaran ay naayos na. Gusto niyang pumunta sa sarili niyang paraan, at kontrolado niya ang sarili niyang buhay. Walang sino man ang maaaring kalkulahin o ayusin ito. Sa galit na ito, biglang pumasok sa kanyang isipan ang mga salitang minsan niyang nagustuhan, ako ang Panginoon ng aking kapalaran, ako ang commander ng aking kaluluwa. Nang lumabas ang pangungusap na ito, si Yang Yiyan ay nanginginig. Siya ay nagalit at malapit nang maglabas ng kanyang panunumpa na kontrolin ang kanyang sariling kapalaran. Simula ngayon lalaban na siya. Kailan pa nagalit si Chen Kun Chanzan, na higit sa libu-libong immortal sa mundo ng mga engkanto. Siya ay labis na hindi nasisiyahan sa pakiramdam na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Yang Yiyan na talagang may mga figure sa pasukan ng minahan. Ito ay isang tao, isang lalaki at isang babae. Gaya ng inaasahan niya, kasama nila si Yu Chen. Haha, isang high-level celestial being, 4 na middle-level gods, at 6 na low-level gods, talagang mataas ang tingin nila sa akin. Malinaw na nakita ni Yang Yiyan sa palayok ng Chen Kun na ito ay isang Diyos. Bagamat hindi pa siya nakakapasok sa kaharian ng mga Diyos, tiyak na kaya niyang makipaglaban sa mga Diyos na mababa ang antas, ngunit malamang na mahihirapan siya laban sa mga Diyos sa gitnang antas, at hindi siya sigurado tungkol sa mga Diyos sa itaas na antas. Kung hindi siya papasok sa kaharian ng mga Diyos, alam niyang hindi niya kayang harapin ang mga Diyos sa itaas na antas. Nakahinga siya ng maluwag. Buti na lang at nagtago siya sa Chen Kun Pot. Kung hindi, kung haharapin niya ang iba pang 10 Diyos, siya ay patay na. Buti na lang at natuloy ang lahat ayon sa plano. Ngayon ay kailangan na lang niyang maghintay ng pagkakataong lumitaw at magsisimula na siyang manghuli. Ito ay mahirap makipaglaban sa mga intermediate level na mga Diyos, at hindi siya sigurado tungkol sa mga Diyos sa itaas na antas, ngunit kung ang mga Diyos na nasa mababang antas ay nag-iisa, mayroon siyang lakas upang patayin sila. Sa 10 Diyos, mayroong 5 mas mababang antas ng mga Diyos, kaya siya ay magsisimula sa mas mababang antas ng mga Diyos. Sa oras na ito, narinig ni Yang Yiyo ang boses ni Yu Chen. Nakinig siyang mabuti at narinig. Sabi ni Yu Chen, Kuya, parang may mali dito. Tama. Nandito na tayong lahat. Magkahiwalay na tayong maghanap. Pumasok ang lalaki sa Stone Forest. Tandaang hulihin siya kaagad pagkatapos mahanap siya. Kung may kakaibang galaw, patayin kaagad. Kailangan nating bawiin ang bangkay. Iniutos ng Panginoong Diyos King na hindi ito dapat mahulog sa mga kamay ng mga celestial. Si Yang Yiyo ay may gustong-gusto ng Panginoong Diyos ng batas. Kapatid, si Yang Yiyo ba ay inapo ni Lord Chen Kun? Kung gayon, kung papatayin natin siya, natatakot akong mahirap ipaliwanag sa ibang tao. Sa templo, hindi ito ang aming mga alalahanin. Alalahanin kung saang angkan ng Diyos ng batas tayo kabilang sa templo. Hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay na hindi natin kasalanan. Sundin mo lang ang utos. Oo, kuya, maghanap ng hiwalay. Ang ika-6 at ika-7 kapatid na lalaki ay bumubuo ng isang grupo, at ang ika-8, ika-9, at ika-13 magkakapatid ay bumubuo ng isang grupo. Kayong lahat ay mga pangunahing antas ng Diyos. Ayon sa ika-10 nakababatang kapatid na babae, si Yang Yiyo ay may mataas na antas na banal na espada sa kanyang kamay. Natatakot ako na siya ay may kaunting lakas. Ang iba pang mid-level na mga Diyos at mas mataas dito ay tila maghahanap ng independenteng kapaligiran. Abnormal, magpadala kaagad ng mensahe para sa suporta. Huwag matigas ang ulo. Susunod ako sa utos ng panganay na kuya. Sa isang kisap mata, ang 10 tao ay naghiwalay at tumuntong sa apoy na batong gubat. Malinaw na narinig ni Yang Yiyo ang kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng Chen Kun Pot. Siya, nguya sa puso niya. Sure enough, tama ang hula niya. May kasabwat si Yu Chen. Sa kabutihang palad. Nakinig siya kay Yu Chen at sumunod sa pangalawang minahan, kung hindi ay naging bilanggo na siya nila ngayon, o marahil ay napatay na siya. Sa paghusga mula sa tono ng mga taong ito, o ang kahulugan ng pinakamataas na antas ng Diyos sa pangunguna, maaari siyang patayin ng direkta kung nakilala niya ito, at talagang may hinahanap siya sa kanya. Parang galing talaga siya sa angkan ng Chen Kun God, na may God King sa likod niya, or the God King is just a small leader. Ang punto ay narinig ni Yang Yiyo na isang tiyak na Diyos ng batas sa templo ang may gusto sa kanya. Diyos ng batas.
Kahit na si Yang Yiyo ay hindi pa nakakita ng Diyos ng Batas, alam niya na sa antas ng paglilinang ng God Realm, ang Diyos ng Batas ay pangalawa lamang sa kaharian ng langit. Siya ay talagang tina-target ng Diyos ng Batas. Ngunit sa kanyang opinyon, hindi ito mahalaga. Na-target na siya ng Emperor of the Heaven Clan, kaya ano ang mahalaga kung may isa pang God of Law mula sa God Clan? Ano? Medyo nagalit siya dahil medyo malinaw na ang sitwasyon. Si Yu Chen at ang kanyang grupo ng mga tao, o ang mga tao sa likod ni Yu Chen at ang mga taong ito, ay dapat talagang mga tagasunod ng Chen Kun God, o sa tahasang pagkasabi, sila ay mga subordinate ng Chen Kun God. At siya ay ang pamana ng Chen Kun God, ang young master ng mga tao sa likod ni Yu Chen, at ngayon siya ang lingkod na gustong kumain ng master. Marahil ay may ilang plano ang Chen Kun God bago siya mawala. Kung ang kanyang kahalili ay lilito sa hinaharap, ang mga labi ng Chen Kun sa Chen Kun Temple ang magiging puwersang tutulong sa young master. Ngunit may isang bagay na maaaring hindi naisip ng Chen Kun God Clan. Matapos ang 10-10 milyong taon, nagbago ang puso ng mga tao. Ang mga taong iniwan niya ay may mga ambisyon. Gusto talaga nilang hulihin o patayin ang young master, ang kahalili, para makuha ang kayamanan ng Chen Kun God, at gusto nilang maging hari mismo, tama ba? Dapat sabihin na ito ay isang malaking kabalintunaan. Naisip ito ni Yang Yiyo sa Chen Kun Pot, at ang kanyang puso ay naging nanlamig, at ang kanyang hangarin na pumatay ay naging mas malakas at mas malakas. Matandang Chen Kun, tingnan mo ang ginawa mo. Ang grupo ng mga disipulong na iwan mo ay nagsimula ng maghimagsik. Ako ang pinili mo bilang iyong kahalili, at ngayon ay nahihirapan akong linisin ang kalat. Talagang sinusubukan mo akong diin. Sa Chen Kun Pot, itinaas ni Yang Yiyo ang kanyang ulo at nagmura. Kabanata 2547, Sky Demonic Beast Two-Headed Scarlet Snake. Laging nararamdaman niyang na gusto akong saktan ng mga kontrabida, at marami siyang hinanakit. Sinumpa pa niya ang Diyos ni Chen Kun sa Chen Kun Pot. Pero talagang naagrabyado siya. Sa sandaling umakyat siya sa God Realm, pinuntirya siya ng Big Boss ng Celestial Clan. Noong una ay inakala niya na ang Ascending Clan ay isang mabuting tao, ngunit ngayon ay nalaman niya na ang Ascending Clan ay gusto din ng kanyang buhay, kaya na ngayon ay mukhang masamang tao siyang sa lahat at hindi maaaring magtiwala sa sinuman. Siyempre, sa Chen Kun Pot lang siya makakapagreklamo ngayon. Kailangan pa niyang harapin ang dapat niyang harapin. Siya. Kailangan munang lampasan ang sagabal sa harap niya. Ang plano ng Diyos ng Pangangaso ay magsisimula mula ngayon. Lahat ito ay mga taksil na naghimagsik sa kanilang Panginoon. Hindi mali na tawagin silang mga labi ng Chen Kun Pot sa bibig ng Celestial Clan. Pinagmasdan ni Yang Yian ang labas ng mundo sa pamamagitan ng kaldero ng Chen Kun, at hindi maiwasang magmura sa kanyang puso, lahat ay masyadong tuso. Sa katunayan, sa kanyang orihinal na imahinasyon, isa-isa niyang papatayin ang 5 pangunahing Diyos, ngunit hindi niya inaasahan na ang 5 Diyos ay aktwal na nahahati sa 2 grupo at 3 grupo ng mga Diyos sa itaas na antas. Paano niya ito nagawa? Bagamat nanlulumo siya, wala siyang ibang nagawa kundi ang dumilat at maghanap ng mga pagkakataon. Hindi siya naniniwala na hindi siya mag-iisa. Kailangan niyang mag-isip kung paano pumatay. Dapat niyang gawin ito ng palihim at hindi dapat mag-alarma sa iba, kung hindi ay matatapos siya kung siya ay natuklasan. Noong nag-iisip pa lang si Yang Yian kung paano papatayin ang mga Diyos, nagkaroon ng biglaang paggalaw sa apoy na batong kagubatan. Boom! Isang dagandong ang nagpa-vibrate sa buong kalawakan. Tumingin si Yang Yian at nakitang 10 metro ang layo, isang pool ng apoy ang sumabog, at ang apoy ay pumailan lang sa kalangitan, na nagpapaliwanag sa buong kalawakan. Sa oras na ito, nakita niya na ito ay talagang isang natural na nabuong espasyo sa ilalim ng lupa, at mayroong isang kuweba na 100 metro sa itaas ng kanyang ulo. Pagkatapos ang apoy na ito na pumailan lang sa langit ay nakita ang laki ng apoy na bato na kagubatan, at wala man lang gilid. Gilid. Ang kapaligiran ng lugar na ito ay eksaktong pareho, walang katapusan na malawak. Noong una ay inakala na isang natural na phenomenon ng isang magma pool na sumasabog, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang nagninangas na nilalang ang sumunod na lumitaw. Si Yang Yiyo ay nanunood mula sa Chen Kun Pot, ngunit napakasaya niya. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay, ngunit ito ay kawili-wili para sa 10 Diyos sa bukid. Wala silang kayamanan na tulad ng Chen Kun Pot upang itago, at kinailangan nilang harapin ang halimaw na humahanggos palabas ng naglalagablab na pool. Nilalang na may pulang apoy na nagninangas sa buong katawan, na may 2 ulo, ay parang ahas, mahigit 10 metro ang haba, may isang talampakang makapal na katawan, at kaliski sa buong katawan na kasing laki ng palad ng sanggol. Ang isang napaka-natatanging punto ay mayroong isang tatsulok na mata sa bawat isa sa 2 ulo nito, na mukhang lubhang kakaiba. Gaya ng inaasahan, sumigaw ang Diyos sa itaas na antas, mag-ingat ang lahat, ito ay isang pangalawang antas na demonyong hayop, ang 2 ulo na pulang ahas. Huwag hayaang hawakan ka ng apoy nito. Ang apoy ay lubhang nakakalason.
Kung ito ay nasa tuktok ng ikalawang antas, walang sinuman sa atin ang makakalaban sa apoy. Si Yu Chen at ang kanyang grupo ay talagang maswerte. Naghati-hati lang sila sa mga grupo at tumuntong sa Flame Forest. Bago sila makalayo, lumitaw ang dalawang ulo na pulang ahas, isang pangalawang antas na demonyong hayop. Kuya, maaari ba tayong bumuo ng isang forma sayon upang patayin ito? Ang mga mata nitong dalawang ulo na pulang ahas ay mga banal na bagay, mas mahalaga kaysa sa pangsanggol na core ng ikatlong antas na demonyo. Ang mga mata ay kilala bilang mga mata ng yin at yang. Ang kaliwang mata ay purong yang, at ang kanang mata ay purong yin. Ang pagpino at pagsipsip ay sapat na upang makalusot sa lugar na ito. Hindi ko ito inaasahan. Mukhang pinaghahandaan ka na kuya. Nagsalita kaagad ang isang Diyos. Isa rin siyang karanasang tao. Ang kanyang mga salita ay sinadya upang pasayahin ang kuya. Natuwa si Qiming Shan nang marinig ito ng kanyang nakababatang kapatid. Siya nga ang pinakamatandang nakatatandang kapatid na lalaki at nasa mataas na antas din ng Diyos sa langit. Mahigit 8,000 taon na siyang naglilinang ng mapayapa ng walang anumang paggalaw. Sinusubukan niyang masira ang kanyang cultivation at maapektuhan ang Heavenly God Realm, ngunit walang gumagalaw pagkatapos ng mahigit 8,000 taon. Ngayon, lumitaw ang Heavenly Demon Beast, ang dalawang ulo na red refined na ahas. Ito ang pagkakataon niya. Siya lamang ang isa sa 10 tao na nasa itaas na antas ng langit na Diyos, at mayroon din siyang prestihiyo. Ang mas bihira ay ang dalawang ulo na red refined na ahas ay isang natatanging species sa sinaunang larangan ng digmaan. Ang mga nilalang at halimaw dito ay nag-mutate matapos dumaan sa dugo ng Heavenly Clan at ng God Clan. Hindi sila simple at lahat ay kayamanan. Ano? Ang sabi ni Junior kuya kanina lang tama. Ang mga mata ng dalawang ulo na red refined na ahas ay talagang magagandang bagay. Kung makukuha niya ang mga ito, maaaring makalusot siya sa Heavenly God Realm. Siyempre, alam din ni Qiming Shan na ang ganitong uri ng Heavenly Demon Beast ay hindi magandang bagay. Siya ay nasa isang demonyo at mabangis na kalikasan. Bagamat isa itong second-level Heavenly Demon Beast, katumbas ng Heavenly God Realm, makakatakas lang siya kung lalaban siya ng one-on-one. Ngunit ngayon ay may 9 na junior na kapatid na lalaki at babae sa paligid, na lahat ay nasa antas ng mga Diyos. Kung pagsasama-samahin ang mga ito, posible talagang mapabagsak itong demonyong ahas na si Qi Lian. Sa nakalipas na 8,000 taon, upang makalusot, gumawa din siya ng maraming pagsisikap upang mahanap ang mga Diyos sa mundo. Ang yin-yang na mga mata ng Qi Lian Snake ay isa na rito. Dahil dito, maraming beses na siyang tumakbo sa sinaunang larangan ng digmaan, ngunit hindi pa rin siya nakatagpo ng dalawang ulong Qi Lian na ahas. Hindi ko inaasahan na pupunta ako dito para hulihin si Yang Yiyu ngayon, at nakatagpo ako ng ganoon. Naramdaman ni Qiming Shan na ito ang avenue na pumapabor sa kanya, at hindi mapigilan ang swerte. Siya ay napakasaya sa kanyang puso. Ngunit alam din niya na ang ganitong uri ng ahas ng Qi Lian ay hindi madaling harapin, kaya't sinabi niya ng malakas sa 9 na nakababatang kapatid na lalaki at babae sa paligid niya, bumuo ng isang porma sayon, lumaban ng mabilis, at ibagsak ang ahas na ito ng Qi Lian. May utang na loob sa iyo ang panganay na kapatid. Dapat ding mag-ingat ang mga nakababatang kapatid sa kapaligiran. Dahil si Yang Yiyu ay nakatakas din. Habang nagsasalita siya, pinalibutan ng 10 tao ang dalawang ulo na Qi Lian Snake at itinayo ang God Formation. Ang kooperasyon ay sobrang tahimik. Ang iba pang 9 na tao ay tumugon, bumuo ng isang porma sayon at nagsimulang salakayin ang Qi Lian Snake. Narinig ni Yang Yiyu ang lahat ng sinabi ni Qiming Shan at ng iba pa ng malinaw sa Chen Kun Pot, at ni Nishan, gusto mo, sisirain ko ito para sa iyo sa isang sandali. Tungkol sa mga salita ni Yang, si Yu Chen at ang iba pa ay haharap sa Sky Demon Beast Red Snake, kaya aanihin niya ang mga benepisyo. Alam niyang dumating na ang pagkakataon, at nang si Yu Chen at ang iba pa ay nakikipaglaban sa Sky Demon Beast Two-Headed Red Snake, handa siyang palihim na umatake, at patayin ang lahat ng kanyang makakaya. Alam niya na ang Sky Demon Beast ng pangalawang kaharian ay katumbas ng antas ng isang Diyos, ngunit pagkatapos marinig ang talakayan ni Yu Chen at ng iba patungkol sa Red Snake, alam niyang hindi ito madaling harapin, ngunit ang kabilang partido ay isa sa 10 langit na Diyos, at posible na patayin ang pulang ahas gamit ang dalawang kamay. Natural na hindi niya hahayaang makuha ni Yu Chen ang kanyang hiling. At kung maaari, gusto rin niyang makuha ang mga mata ni Yin Yang ng Red Snake. Hindi ba niya narinig na kaya nitong payagan ng mga Diyos na makalusot? Kaya kung nakuha niya, hindi rin ba siya makakalusot? Habang siya ay nagkalkula sa Chen Kun Pot, si Yu Chen at ang iba pa ay nagsimula ng makipaglaban sa labas. Tiningnan ito ni Yang Yiyu sa pamamagitan ng Chen Kun Pot, handang maghanap ng pagkakataon anumang oras. Haze! Ang dalawang ulo na pulang ahas, isang demonyong hayop, ay inatake ng 10 Diyos at sumirit ng galit. Ito ay napakahina at ibinuka ang kanyang bibig upang iluwa ang apoy kay Yu Chen at sa iba pa. Bukod dito, nagluwa ito ng apoy mula sa dalawang ulo nito, ngunit niluwa nito ang dalawang uri ng apoy, pula at puti. Nakaharap sa dalawang uri ng apoy na iniluwa ng pulang ahas, si Yu Chen at ang iba pa ay magkasamang bumuo ng isang porma sayon at nilabanan ang apoy.
10 tao ang lumakad sa paligid ng pulang ahas at bumuo ng isang barrier light shield na may diameter na 30 metro, na ganap na nakabalot sa pulang ahas. Ang pulang ahas ay nagluwa ng dalawang uri ng apoy ngunit hindi sinunog ang formation barrier. Ang dalawang panig ay nakikipagkompetensya. Ang pulang ahas ay patuloy na naglalagablab at tila sinusunog ang formation barrier, ngunit sina Yu Chen, Qimingshan at iba pa ay hindi nagmadaling umatake. Palaging pinuprotektahan ng divine power ang formation barrier. Sa oras na ito, narinig ni Yang Yian ang nangungunang Diyos sa itaas na antas na malakas na nagsabi sa iba, lahat ng tao ay patatagin ang iyong banal na kapangyarihan, huwag magambala, panatilihin ang hadlang sa pormasayon, hanggat hawakan mo ng kalahating quarter ng isang oras, ang yinyang na apoy ng pulang ahas ay hindi maiiwasang maubos, at pagkatapos ay magkakaroon tayo ng pagkakataon na maging mahina. Hindi dapat bigyan ng oras ng paghinga ang pulang ahas upang bigyan ng pangalawang pagkakataon ng pulang ahas na iluwa ang apoy ng yin-yang, kung hindi, ito ay magiging lubhang mahirap. Alam ko kuya. Sagot naman ng iba. Hindi nagustuhan ni Yang Yian ang kanyang narinig, at napangisi sa kanyang puso, hindi ko hahayaang makuha mo ang gusto mo kung nandito ako. Ginalaw niya ang kanyang isip, at lahat ng 3 pakwan kulog at 5 lilang dahon ng kulog ay nasa kanyang mga kamay. Natural, gusto niyang ihagis ang mga ito kay Yu Chen at sa iba pa para guluhin sila. Sa orihinal, hindi niya inakala na ang pakwan na kulog at ang 5 kulog na dahon ay maaaring magdulot ng banta sa mga taong ito, ngunit nang makuha niya ang mga ito sa kanyang mga kamay, nalaman niyang pareho ang pakwan na kulog at ang 5 kulog na kulay ube na puno ay may banayad na pagbabago, at may mga inscription na lumitaw sa kanila. Wala ito noon. Pagkatapos ay naisip niya ito, ngunit hindi siya nagulat. Dahil nilamon ng Chen Kun Pot ang God Cemetery, bagamat wala siyang nakitang malalaking pagbabago sa Chen Kun Pot, naramdaman niyang may malaking pagbabago sa Chen Kun Pot, ngunit hindi niya ito napansin. Ito ay magpapakita sa kanya ng mga inscription sa pakwan na kulog at ang 5 kulog na lilang dahon ng puno kapag kinuha niya ang mga ito, at alam niya na ang pakwan kulog at ang 5 kulog na mga dahon ng ubing puno ay umunlad. Hindi na kailangang sabihin, ang tubig ng buhay ay dapat na nagbago. Ang magulong ambon sa paligid ng buong Chen Kun Pot ay patuloy na gumugulong at hindi humihinto, na nagpapakita na ang ebolusyon ng Chen Kun Pot ay hindi pa tapos. Sa mahinang pag-asa sa kanyang puso, bamuka ang bibig ni Yang Yian, at tahimik siyang lumabas sa Chen Kun Pot at nagtago sa likod ng punong bato. Mahigit 10 metro ang layo mula sa kanya ay kung saan naroon ang 10 pormasayon ni Yu Chen. Sa oras na ito, pinigilan niyang ang lahat ng hininga sa kanyang katawan, at inihagis ang 3 pakwan na kulog at 5 kulog na purple na dahon ng puno sa kanyang kamay patungo sa pagbuo ni Yu Chen at iba pa, at sinabi sa kanyang puso, sabog. Matapos mahulog ang mga salita, muli siyang pumasok sa Chen Kun Pot sa unang pagkakataon. Boom boom. Bitik. Umalangaw-ngaw ang mga pagsabog at kulog na nakakasira ng lupa. Nasa itaas mismo ng ulo ni Yu Chen, Qimingshan at iba pa. Ilang sandali lang ang nakalipas, si Qimingshan at ang iba pa ay nakatutok sa pagpapanatili ng pormasayon, naghihintay para sa nakulong na pulang ahas na maubos ang unang apoy nito. Ngunit hindi nila inaasahan na 3 bato at 5 dahon ang biglang lumipad ng tahimik sa itaas ng kanilang mga ulo. Para silang lumitaw sa manipis na hangin. Naramdaman ni Yu Chen at ng iba pa ang isang bagay na nagbabala. Ikanaway pa ni Qimingshan ang kanyang kamay at nagpadala ng pisikal na pag-atake, sinusubukang itumba ang mga lumilipad na bagay. Gayunpaman, sa oras na ito, ang mga pagsabog na nakakabasag ng lupa ay tumunog, at ito ay sumabog sa itaas ng kanilang mga ulo. Kulog at kidlat lang. Ang napakalakas na kulog at enerhiya ay sumabog, tulad ng pagpapasabog sa sarili ng banal na fetus, na may nakakatakot na kapangyarihan. Sa isang iglap, natangay sila ng malaking enerhiya. Ang lahat ay likas na nagtanggol, ngunit sila ay huli pa rin ng isang hakbang. Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan at daing. Isa-isa, sa ilalim ng malaking pagsabog at lakas ng kulog na ito, lumipad sila pabalik. Sa sandaling ito, nabasag din ang formation barrier. Hiss! Ang demonyong hayop na Red Refining Snake ay lumabas mula sa pormasayon, sumisingit ng galit, at lumangoy patungo sa malapit na Diyos na nakabuka ang bibig. Ang intermediate na Diyos ay labis na natakot kaya ang kanyang kaluluwa ay lumipad, at siya ay sumigaw, "Kuya, tulong!" Bago pa niya masabi ang huling salitang, "Ako," nakagat na siya sa ulo ng Red Refining Snake, at biglang tumigil ang boses niya. Kabanata 2548, Pagkontrol sa Dragon Slayer Sword para magambala ang pagpatay sa kaaway. Sino ka? Umungol si Qimingshan na may mabangis na mukha. Alam niyang ang pagsabog kanina ay isang bitag na itinakda ng isang tao. Ito ay isang malaking problema. Ang pagkakabuo ng 10 tao ay nasira sa isang iglap, at ang isa sa mga junior brothers ay nakagat ng ulo ng 2 ulo na pulang ahas, isang makalangit na demonyong hayop. Ang lahat ay nasa kaguluhan. Napangiti si Yang Yiu matapos makita ang eksenang ito sa Chen Kun Pot. Hindi maganda ang epekto. Ilang Diyos ang nasugatan sa pagsabog. Bagamat hindi sila namatay, sila ay nasa kaguluhan. Nakamit ang layunin. Susunod ay ang kanyang pagkakataon.
Ang 10 Diyos ay pinasabog niya, at ang pormasayon na nakagapos sa pulang ahas ay nawala, na nagpapahintulot sa pulang ahas na matagumpay na makatakas. Sa unang sandali matapos itong lumabas, kinagat nito ang ulo ng isang Diyos. Ito ay talagang mabangis. Alam ni Yang Yiu na si Yu Chen at ang iba pa ay magkakaroon ng malaking problema. Napakalakas ng pulang ahas na ito. Sa parehong kaharian, kahit na ang mga Diyos sa ibaba at gitnang antas ay mukhang mahina, lalo na ang mga Diyos sa gitnang antas na ang mga ulo ay dinurog nito. Tila wala silang kapangyarihan na lumaban, at ang walang ulo na katawan ay naging isang pool ng dugo. Ito ay nagpapakita na ang lason ng pulang ahas ay napakalakas. Kung hindi ka papatayin nito, mawawalan ka ng isang layer ng balat. Ang pulang ahas ay mayroon ding kasanayan sa pagdura ng apoy. Mayroon itong 2 ulo at 2 bibig, iisang katawan, ngunit magkaiba ang apoy na iniluluwa nito. Walang duda na ang apoy ng pulang ahas ay maaaring mas malakas kaysa sa lason, kung hindi, si Yu Chen at ang iba pa ay kailangang bumuo ng isang pormasayon upang harapin ito. Anyway, alam ni Yang Yiu na may gagawin siya. Lumikha ng isang pagkakataon at hintayin ito. Baka talagang maaani niya ang benepisyo. Para kay Qi Mingshan at sa iba pa, ang sitwasyong ito ay malinaw na isang taong naglalaro ng palihim, kaya paano sila hindi matatakot? Kahit na ang pulang ahas ay malakas, ito ay nasa lantad, ngunit ang kaaway na naglalaro ng palihim ay isang kakilakilabot na pag-iral na mahirap ipagtanggol laban. Napaungol si Qi Mingshan sa galit. Ngunit walang tugon. Sa halip, ang isang kapwa apprentice ay nakagat ng ulo ng pulang ahas. Namula talaga siya. Lahat patayin ang halimaw na ito. Walang choice si Qi Mingshan kundi lutisin muna ang krisis sa harap niya. Alam niyang ang naunang pag-atake ay lubos na ikinagalit ng pulang ahas. Kung hindi papatayin ang halimaw, hindi susuko ang pulang ahas. Wala siyang pakialam sa mga taong nasa dilim, at naiisip lamang niya ang isang mabilis na labanan at alisin muna ang pulang ahas. Patayin. Sa mata ni Yang Yian, ang mga taong ito ay karapat-dapat na maging mga Diyos. Ang kanilang kakayahang labanan ang reaksyon ay napakalakas, at mabilis silang naglunsad ng isang ganting salakay laban sa pulang ahas. Haze! At ang pulang ahas ay hindi mabuting tao. Habang umiindayog ang 2 ulo nito, ibinuka nito ang bibig at sumirit at umungal sa ahas na may 2 sanga, at tumalsik ang apoy. Boom! Ang mga Diyos na ito ay minamaliit ang apoy ng pulang ahas. Ang mga apoy mula sa 2 ulo nito ay kumalat sa isang malawak na lugar, halos sumasakop sa lahat ng mga Diyos. Lahat ay may depensa, ngunit may mga taong nagdurusa pa rin. Nasunog ng apoy ng pulang ahas, ang depensa ay direktang nasira. 2 sa mga malas na Diyos sa mababang antas ay direktang nasugatan. Ngunit hindi sila namatay. Ang isa ay may sunog na dibdib at ang isa ay may nasugatan na braso. Ngunit pareho silang gumawa ng sizzling sound at umusok. Naghiyawan ang 2 at lumipad pa atras. Sa oras na ito, galit na galit si Qi Mingshan. Isang eksenang artifact ang kumislap sa kanyang kamay. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinampal ito upang iwaksi ang apoy ng pulang ahas. Ang mahabang letigo sa kabilang kamay ay kumaluskos at tumama ng malakas sa pulang ahas. Boom boom! Kasabay nito, ang mga pag-atake ng natitirang ilang tao ay nahulog din sa pulang ahas. Haze! Pagkatapos ng lahat, si Yu Chen at iba pang mga Diyos ay may kalamangan sa mga numero. Ang pulang ahas ay gumawa ng tunog ng sakit, ngunit ang pulang ahas na ito ay talagang mahirap harapin. Biglang sumayaw ang buntot nito na parang kidlat, ngunit nagliyab ang buong katawan. Sa loob ng ilang panahon, pinilit nitong iatras ang papalapit na mga Diyos at pinigilan silang makalapit. Bang, bang, bang! Ang buntot ng pulang ahas ay tumawid at naglunsad ng malawakang pag-atake, na isa-isang binasag ang napakatigas na mga puno ng bato. Si Yu Chen at ang iba pang mga Diyos ay hindi huminto, at biglang umatake sa ilalim ng pamumuno ni Qi Mingshan, dahil alam nila na hindi sila maaaring tumigil at hindi mabibigyan ng pagkakataon ng pulang ahas na huminga. Kapag naka-recover ang Red Snake, siguradong babagsak na naman ito. Sa kasalukuyan, isang nakababatang kapatid na lalaki ang namatay, 2 ang nasugatan at nawalan ng bisa ng kanilang labanan, at may 7 sa 10 sa kanila ang natitira. Dapat wala ng pagkakamali. Kung ang 1 o 2 pa ay bumagsak, kahit ang panganay na kapatid na si Qi Mingshan, na isang mataas na antas na Diyos, ay hindi makakalaban. Sa ilang sandali, ang pakikipaglaban sa pulang ahas ay hindi mapaghihiwalay. Ngunit si Yang Yiu sa Chen Kun Pot ay masaya. Gaya ng swerte, ang 2 nasugatang Diyos sa unang antas ay nahulog sa kanyang harapan, o sa mas tumpak, 1 metro sa harap ng Chen Kun Pot. Hehe, dinala ko na sa kamay ko, paanong hindi kita paalisin? Tumawa si Yang sa Chen Kun Pot. Sa susunod na sandali, gumalaw ang kanyang isip, at ang Dragon Slaying Sword ay lumipad palabas. Sa labas, 2 unang antas na Diyos na nasugatan ng apoy ng Red Refining Snake ay nakaupong nakakrus sa lupa at sinubukan ang kanilang makakaya upang gamutin ang kanilang mga sugat. Ang apoy ng Red Refining Snake ay nakakalason. Kung hindi nila pagagalingan ang kanilang mga sugat at ilalabas ang lason ay mabilis na kumakalat sa kanilang mga katawan at papatayin sila.
Ngunit ang nangingibabaw na lason ng Red Refining Snake ay hindi napakadaling paalisin. Ang dalawa ay magagawa lamang ang kanilang makakaya upang labanan ang pagkalat ng lason at hintayin ang panganay na kapatid at iba pa na patayin ang Red Refining Snake at tulungan sila bilang kapalit. Sa sandaling ito, ang dalawang Diyos sa unang antas ay ganap na nakatuon at hindi pinansin ang problema sa likod nila, at wala silang lakas upang bigyang pansin. Biglang lumitaw ang isang espada mula sa manipis na hangin sa likod ng dalawang Diyos, at nilaslas ng kidlat. Walisan at laslas. Pagkatapos ng dalawang bahagyang pag-ungol, ang dalawang pangunahing Diyos ay agad na pinatay, at ang sinaunang espada ay nawala kaagad. Ang espada ay natural na dragon-slaying sword ni Yang. Para harapin ang dalawang nasugatang pangunahing Diyos, naramdaman niya na hindi na kailangang lumabas sa Chen Kun Pot. Kaya lang niyang kontrolin ang dragon-slaying sword para palihim na umatake. Pagkatapos ng lahat, ang dragon-slaying sword ay tunay na bumalik sa anyo ng isang magic god. Kahit na siya ay isang mababang antas na magsasaka, isa pa rin itong Magic God level na espada. Bilang karagdagan, tiwala siya na malakas ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Ang isang sorpresang sneak attack sa dilim ay sapat na upang patayin ang dalawang nasugatang Diyos. Oo naman, ang epekto ay mabuti sa maagang yugto. Kinokontrol niya ang Dragon Slaying Sword upang lumabas at walisin ito, pinatay ang dalawang pangunahing Diyos sa isang suntok. Hayaan mo akong habulin. Masayang sinabi niyang sa Chen Kun Pot, at patuloy na binibigyang pansin ang labanan sa labas. Gusto niyang umani ng mga benepisyo, ngunit hindi pa ito ang oras. Mas mainam kung ang magkabilang panig ay nasugatan. Sa ngayon, mayroon pa ring 7 Diyos na nakikipaglaban sa pulang ahas. Tinitigan niya ito saglit at pakiramdam niya ay hindi ito uubra. Parang dahado ang pulang ahas. Hindi ito ang gusto niyang resulta. Kailangan niyang gumawa ng paraan para maibsan ang pressure sa Red Snake. Mayroong 5 pangunahing Diyos sa kabuuan. Siya ay pumuslit at pinatay ang dalawang nasugatan, at isa pang intermediate na Diyos ang pinatay ng Red Snake. Mayroon pa ring 3 pangunahing Diyos, 3 intermediate na Diyos, at isang nakatataas na Diyos. Malakas pa rin ang pinagsamang lakas. Sa kanyang obserbasyon, ang Red Snake ay kasalukuyang dahado, ngunit si Yu Chen at ang iba pang 7 ay kinakabahan din at hindi nang ahas na magpahinga. Alam niya na sa oras na ito, kahit na nagdulot siya ng kaunting panliligalig sa 7 Diyos, ang pulang ahas ay makakahabol ng hininga, at pagkatapos ay ang 7 Diyos ang masusupol. Sa Chen Kun Pot, tiningnan niyang ang Red Snake, na nawala ng maraming kaliskis at dugo, at may ideya sa kanyang isipan. Hindi nararapat na harapin ito ng direkta sa ngayon. Ngunit maaari pa rin siyang lumikha ng kaunting kaguluhan. Sa isang pag-iisip sa kanyang isipan, umupo siya ng naka-cross-legged at nagsimulang mag-concentrate sa pagkontrol sa Dragon Slaying Sword. Handa pa rin siyang umupo sa Chen Kun Pot para kontrolin ang Dragon Slaying Sword at lumabas para manggulo. Ang layunin ay upang makagambala sa 7 mga Diyos, mapawi ang presyon sa Red Snake, at lumikha ng mga pagkakataon. Hindi na niya kailangang lumabas, magagawa niya ito sa pamamagitan ng pagkontrol sa Dragon Slaying Sword. Huminga siya ng malalim at sinabi sa kanyang puso, "Go." Ang Dragon Slaying Sword ay lumipad palabas sa Chen Kun Pot sa isang iglap. Sa labas, hinampos muli ni Chiming siya ng pulang ahas ng letigo, at pinawi ang ilang kaliskis sa pulang ahas. Umaagos ang dugo. Siya ay ngumiti, at habang inihahampas ang mahabang letigo ng buong lakas, sinabi niya sa kanyang mga nakababatang kapatid na lalaki at babae, lahat, magsikap at huwag magpahinga. Sa palagay ko ang halimaw na ito ay hindi na magtatagal. Oo kuya. Pasigaw na sagot ng iba. Isa-isa silang nagko-concentrate sa labanan, at bawat isa ay gumamit ng kani-kanilang paraan para salakayin ang pulang ahas. Sa sandaling ito, hindi nila namalayan na pinugutan na pala ng ulo ang dalawang junior brothers na nasugatan noon. Ngunit sa oras na ito, lumipad ang isang silver shining na divine sword at dumiretso kay Yu Chen. Nagsimula ang pakikialam ni Yang. Inilagay niya ang unang target ng interference kay Yu Chen. Niloko siya ng babaeng ito noon at muntik na siyang lokohin. Ito ay hindi mapapatawad. Bukod dito, si Yu Chen ay isang pangunahing Diyos, kaya natural na siya ay isang malambot na persimmon sa kanyang mga mata. Junior Sister Yu, ingat ka. Boom! Ito ay isang mid-level na Diyos na unang nakatuklas ng lumilipad na espada at sumigaw patungo kay Yu Chen. Kasabay nito, mabilis siyang umatake gamit ang mababang antas na Dragon Slaying Sword na may artifact sa kanyang kamay. Sa gitna ng dagindong, ang Dragon Slaying Sword ay naglaslas ng kidlat, ngunit agad itong napatay. Kasabay nito, itinaas ni Yu Chen ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay namutla sa takot, at siya. Sumigaw sa loob, iyon ay isang malapit na tawag, tumangala siya at nakita ang espada na hinarang ng kanyang nakatatandang kapatid. Lumingon ang kanyang mukha sa gilid at galit na sinabi niya, "Yang Yiyo." Nakilala ni Yu Chen na ang espadang ito ay espada ni Yang Yiyo at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi niya inaasahan na dito pala nagtatago ang batang ito. Tumingin siya sa paligid, ngunit hindi niya nakita ang figure ni Yang Yiyo, tanging ang Dragon Slaying Sword ni Yang Yiyo na lumilipad sa hangin. Haze!
Ika-4 na junior brother, mag-ingat ka. Sa sandaling ito, ang mukha ni Chimingshan ay nagbago ng husto, kaya siya ay nabigla. Lumitaw ang kaaway sa dilim, o sa halip, hindi siya lumitaw, isang magic sword lamang ang lumitaw. Ngunit seryoso na itong nasunog sa kanila. Ang pagkagambalang ito ay nagbigay ng hininga sa pulang ahas, at sinamantala rin ito ang pagkakataon. Agad itong umungal at bumuga ng apoy sa intermediate god na nagpaalala kay Yu Chen na labanan ng dragon slaying sword ni Yang Yian. Pagkaraang makita ito, malakas na paalala ni Chimingshan, winuwagayway ang mahabang latigaw sa kanyang kamay, sinusubukang pigilan ito, ngunit huli na. Ang pang-4 na junior brother na binanggit niya ay nag-ambala sa pagpapaalala kay Yu Chen, at na-spray ng apoy ng pulang ahas. Isang kahabag-habag na tunog. Nagsimulang mag-alab ang pulang apoy sa likod nitong ika-4 na junior brother ni Chimingshan. Kaagad, siya ay nasa estado ng kaguluhan. Sa sandaling ito, si Yang, na nasa Chenkun Pot, ay ngumisi at nginisyan, dumating na ang pagkakataon. Kinokontrol niya ang lumilipad na dragon sword sa langit at biglang tinadtad ang intermediate god na tinamaan ng apoy ng pulang ahas. Puff! Sa pagkakataong ito si Yang ay may perpektong timing, at gamit ang isang espada ay pinutol niya ang Diyos sa kalahati, nang hindi man lang nagpaputok ng kahit isang putok. Ika-4 na junior brother. Ika-4 na senior brother. Sumigaw sina Chimingshan, Yu Chen at ang iba pa. Ang dragon slaying sword na kontrolado ni Yang ay nagtagumpay sa paghampas at muling lumipad palabas, kasama si Yu Chen bilang susunod na target. Sit, hiss. Sinamantala din ng Red Refining Snake ang pagkakataon, at ang pagkamatay ng isang mid-level na Diyos ay lubos na nabawasan ang presyon nito, at nagsimula ito ng isang mabangis na ganting atake. Kabanata 2549, pagsunog ng dugo at pagbabalik sa kaisahan. Namatay ang isa pang kasama, at siya ay isang Diyos na tagapamagitan. Isa itong malaking dagok kay Yu Chen at sa iba pa. Lalo na si Yu Chen mismo, ang kanyang ika-4 na nakatatandang kapatid ay namatay dahil sa kanya. Siya ay naguguluhan, ngunit mas nagalit, dahil alam niyang si Yang Yian ang may gawa nito. Nang makita ang ulo ng ika-4 na nakatatandang kapatid na gumulong-gulong sa lupa, naging blanko ang kanyang isip ng ilang sandali. Gayunpaman, hindi man lang malambot ang puso ni Yang. Gusto niya ang epektong ito. Nang matigilan si Yu Chen, nakontrol niya ang dragon slaying sword at agad itong tinamaan. Napasigaw si Yu Chen at tumingin sa ibaba. May butas ng dugo sa dibdib niya. Si Yang ang tumagos sa kanyang puso gamit ang isang espada. Sa sumunod na sandali, mahinang bumagsak si Yu Chen sa lupa. Sa sandaling ito, isa pang apoy ang bumagsak sa kanya. Ang pulang ahas na napakahusay sa paghahanap ng mga pagkakataon, at binigyan si Yu Chen ng panibagong apoy. Kung ang kaluluwa ay dinapuan ng makamandag na apoy ng pulang ahas, huwag mo nang isipin ang pagtakas. Namatay si Yu Chen sa isang iglap. Mga kapwa ko disipulo, huli na ang lahat para gamitin ang paraan ng burning blood to return to oneness. Sa oras na ito, ang mga mata ni Chimingshan ay namula, at sinigaw niya ang pangungusap na ito ng naghisteryoso. Ang paraan ng nag-aapoy na dugo upang bumalik sa kaisahan ay isang ipinagbabawal na kapangyarihang mahika. Sa halaga ng pagsunog ng kakanyahan ng dugo, maaari itong pagsamahin sa kapangyarihan ng mahika ng maraming tao, at sa wakas ay mabago sa nasusunog na katawan ng mga Diyos, at pagkatapos ay tataas ang lakas. Si Chimingshan ay wala ring magawa. Dalawa pa ang namatay sa isang kisap mata. Sa sandaling ito, 5 tao na lang ang natitira sa field, kasama ang kanyang sarili. Kung wala silang naisip na paraan, tapos silang 5. Hindi banggitin ang lakas ng pulang ahas na nagpapadalisay, mayroon ding mga taong palihim na kinokontrol ang magic sword, na mahirap bantayan. Narinig ni Chimingshan ang sigaw ni Yu Chen, ngunit alam pa rin niya na ang may-ari ng magic sword na lumipad para umatake ay ang taong hinahanap nila, si Yang Yian. Siya ay galit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ngunit wala siyang magawa. Sa oras na ito, maaari lamang siyang magpasya na gamitin ang ipinagbabawal na mahiwagang kapangyarihan ng burning blood to return to oneness na pamamaraan. Napilitan din siya sa isang dead end, kung hindi ay hindi niya gagamitin ang ipinagbabawal na kapangyarihang magical, dahil sinusunog nito ang asensya ng dugo ng buong katawan. Bagamat makapangyarihan ang pamamaraan ng bloodstained return to oneness, tiyak na hindi ito isang magandang pagpipilian. Hindi bababasa, ito ay magiging sanhi ng iyong paglilinang sa pag-urong, at sa pinakamasama, maaari itong pumatay sa iyo. May paraan ba palabas? Hindi. Ang paggamit ng ipinagbabawal na kapangyarihang ito ay naging tanging pagpipilian nila ngayon. Sa isang kisap mata, parang namatayan ang kanilang mga junior na kapatid. Galit na galit ang pulang ahas. Nataranta ang halimaw. Ang natitirang 5 sa kanila ay dahado. Si Yang Yiyo ay lihim na nanunood. Walang nakakaalam kung saan lilipad ang magic sword sa susunod na segundo para salakayin sila. Kahit na ang pag-atake ay hindi makakasakit sa kanila, hanggat kinokontrol ni Yang Yiyo ang magic sword para umatake, ito ay makakasagabal sa kanila, upang sila ay magambala at magbunyag ng mga kapintasan.
Sa sandaling lumitaw ang isang kapintasan, ang pulang ahas ay seseleke ng walang pag-aalinlangan. Ang lakas ng masamang hayop na ito ay dapat na umabot sa pinakamataas na antas ng mga Diyos sa itaas na antas. Kung nakita nito ang paunang kapintasan, ito ay nakamamatay. Kaya't sinigawan ni Chimingshan ang iba pang apat na magkakapatid na walang pag-aalinlangan na gamitin ang pamamaraang Bloodstained Return to Oneness. Sa kasalukuyan, sa pamamagitan lamang ng pag-iipon ng lakas nilang lima ay lubos na mapapabuti ang kanilang lakas sa loob ng maikling panahon. Sa ganitong paraan lamang sila magkakaroon ng pagkakataong patayin ang pulang ahas at magkaroon ng lakas na bantayan laban sa palihim na pag-atake ni Yang Yian. Mga tanga din yung apat na tao. Bagamat hindi sila mga Diyos sa itaas na antas tulad ni Chimingshan, ang mga maaaring maging mga Diyos ay nagsasanay sa loob ng libu-libong taon. Lahat sila ay matalinong tao. Naturally, alam nila na walang paraan sa harap nila. 5 tao lamang ang maaaring gumamit ng mga ipinagbabawal na kapangyarihang magical para makatakas sa sakuna na ito at magkaroon ng pagkakataong patayin ang pulang ahas. Walang nag-alinlangan. Halos nang magutos si Chimingshan, ang katawan ng lahat ay nagsimulang magningning ng banal na liwanag at nagsimulang magsunog ng dugo upang bumalik sa isa. Sa oras na ito, tahimik na binawi ni Yang Yian ang Dragon Slaying Sword. Sa ngayon, ang kanyang layunin ay nakamit. Pinatay niya ang ilang mga Diyos at ganap na inikot ang mga mesa sa pulang ahas. Ngayong nakikita na ang 5 natitirang mga Diyos na nagsimulang magliwanag ng banal na liwanag, alam niya na ang 5 Diyos na ito ay lalaban hanggang kamatayan, kaya siya ay isang manunood muli. Ang paghahanap ng mga pagkakataon at paglalaro ng mga maruruming trick ang dapat niyang gawin, isang mahinang maliit na Diyos. Hindi mahalaga kung ang mga Diyos o ang pulang ahas, gusto niyang Yian na mawala ang dalawa, at sa wakas ay mananalo ang mangingisda. Matapos patayin si Yu Chen, hindi siya kikilos. Hindi niya kayang mawala ang one-sided balance, kung hindi, paano siya uupo at panuurin ang laban ng tigre? Ngumisi siya sa Chen Kun Pot at patuloy na tumitig sa labas. Sa sandaling ito, ang bawat isa sa 5 Diyos ay nagniningning ng banal na liwanag, at alam niyang Yian na magsisimula na ang magandang palabas. Sumunod ay nagpasya siyang hindi siya kikilos kahit saang panig ang Dehado, dahil hindi naman kailangan at hindi siya ng ahas. Malinaw, ang 5 Diyos ay umabot sa punto ng desperadong pakikipaglaban, at ang pulang ahas ay ganap na nagalit at nasa isang marahas na estado. Kahit na kontrolado niya ang Dragon Slaying Sword para umatake, malamang na wala itong epekto. Mas mabuting magtago siya sa Chen Kun Pot at manood ng palabas at maghintay ng pagkakataon. Sa oras na ito, ang Diyos sa itaas na antas ay sumigaw, "Mga kapwa ko apprentice, magsilabas kayo, tayo ay magkakaisa bilang isa, basta't papatayin natin ang pulang ahas at kunin ang yin yang eyes, ang mga side effect ng paggamit ng ipinagbabawal na salamangka ay mababawi at mabayaran. Susunod ako sa utos ng kuya ko." Sabay-sabay na sagot ng 4 na Diyos. Narinig ni Yang Yiu ang pananibik, pagkatapos ay naunawaan niya ito at sinabi sa kanyang sarili, ang panganay na kapatid na ito na isang Diyos sa itaas na antas ay talagang hindi isang simpleng tao. Sa simula, sinabi niya na nakuha niya ang yin yang eyes. Ngayon na ang sitwasyon ay hindi maganda, gumawa siya ng mabilis na desisyon na makuha ang yin yang eyes ng Red Refining Snake at kinuha ang mga ito kasama ang 4 na side effect ng salamangka para labanan ang kanyang junior na kapangyarihan. Matalinong pinakilos ang moral, haha, hindi naman masama, ngunit nandito ako, kaya huwag mong isipin ang pagkuha ng yin yang eyes. Paanong hinayaan ni Yang, na laging nagpaplano, na makuha ng mga Diyos ang gusto nila? Ang mga bastard na ito, kung tutusin, ay kanyang mga lingkod. Ngayon ay hinahabol na nila siya na talagang ikinagalit ni Yang. Mabuti na lang at hinahabol siya ng mga bastard ng Celestial Clan, ngunit ngayon ay galing ka rin sa parehong angkan ng mga Ascender, at ikaw ang kapangyarihang naiwan ng Chen Kun God. Hinahabol mo rin ako, Yang Master. Gagawin ko. Durugan ka hanggang abo. Mabangis na nagmura si Yang. Sa labas. Si Chimingshan at ang iba pang 5 tao ay agad na naging 5 banal na ilaw at pinagsama-sama. Sa makulay na banal na liwanag, ang 5 Diyos ay nagsanib sa isa, at sa lalong madaling panahon sila ay naging isang tao. Ngunit sila ay naging isang higanti na nakasuot ng gintong baluti, na may taas na higit sa 9 na metro. Ang 5 Diyos ay nagsanib sa isa. Naramdaman ni Yang Yiu sa pamamagitan ng Chen Kun Pot na ang 5 Diyos ay may mas malakas na aura pagkatapos nilang magsanib, na nalampasan ang pulang ahas. Medyo nag-alala ito sa kanya. Maaari bang sakta ng pulang ahas ang pinag-isang mga Diyos? Huwag hayaang mapatay ito ng isang beses, hindi ito gagana. Ngunit sa sumunod na sandali, nakakita siya ng isang kawili-wiling eksena, at may mahinang pag-asa sa kanyang puso. Matapos magsanib ang 5 Diyos, tila nakaramdam ng pananakot ang pulang ahas. Tumayo ito, at bawat isa sa 2 ulo nito ay may mata, nakatitig sa pinagsanib na mga Diyos, sumisitsit at umaatungal. Wala itong balak umatras. Ang pangunahing punto ay nakita ni Yang Yian na ang pares ng yin at yang na mata ng pulang ahas ay nagsimulang kuminang sa oras na ito. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyayari, naisip niya na marahil ito ay isang talento ng pulang ahas. Isipin mo, kakaiba ang ahas na ito, at ang weird sa mata.
Bukod dito, sinabi ng mga Diyos na ang mga mata ng pulang ahas ay mga kayamanan. Kaya, ang mga mata ng pulang ahas ay dapat na may ilang uri ng talento. Ito ay kawili-wili. Si Yang Yian ay matamang nanood sa Chen Kun Pot. Matapos magsanib ang limang Diyos, tumaas ang kanilang lakas, ngunit bigla silang umatake. Ang anyo pa rin ng Diyos sa itaas na antas, ang mahabang artifact ng Letigo sa kanyang kamay ay umindayog, at humakbang pasulong na may momentum ng pagbasag ng kawayan. Ang pulang ahas ay sumirit at umungal, nang walang anumang takot, at nagpatuloy, binubuksan ang dalawang ulo nito at nagbuga ng apoy. Boom! Hiss! Ang buong naglalagablab na kagubatan ng bato ay nanginginig. Ang dalawang panig ay lumaban ng magkasama sa isang iglap, at ang labanan ay pumasok sa isang puting mainit na yugto. Ang pinagsamang katawan ng limang Diyos ay hindi natatakot sa apoy ng pulang ahas sa sandaling ito. Hinayaan nitong dumura ang apoy sa katawan nito, ngunit hindi ito nasusunog gaya ng inaakala. Sa halip, inindayog nito ang mahabang artifact ng Letigo at hinampas ang pulang ahas, dahilan upang umungol sa sakit ang pulang ahas. Gayunpaman, nakita ni Yang Yiu ang dalawang ambon na lumabas sa mga mata ng pulang ahas. Tulad ni Qingyang, mabilis nitong binalot ang mga Diyos, at nawala ng walang bakas sa susunod na sandali. Sa ngayon, tila ang mga Diyos ang nangunguna, ngunit naramdaman ni Yang Yiu na ang ambon na lumalabas sa yinyang na mga mata ng pulang ahas ay tiyak na hindi isang simpleng bagay. Hindi niya moari, kaya kailangan niyang ipagpatuloy ang panunood. Kabanata 2550 mataas na antas na Diyos. Boom boom boom. Nagpatuloy ang matinding labanan. Ang magkabilang panig ay lumaban ng pabalik-balik sa larangan ng digmaan, ang lahat ay nakikipaglaban ng desperadong. Ang isang malaking lugar ng kagubatan ng bato ay nawasak, at ang larangan ng digmaan ay kumalat sa daan-daang metro. Ang hanay ng mga 5 o 600 metro ay ganap na patag. Sa isang tiyak na sandali, ang pinag-isang langit na Diyos ay umungal at umatake, at ang pulang ahas ay nagliliyab sa buong katawan nito, na sumusulpot pasulong na may sotset. Boom! Hiss hiss! Ito ay nanginginig sa lupa. Ang makapal na hamog ay nananatili, at ang bukid ay naging apoy. Sa isang kisap mata, nawala ang apoy. Nagulat si Yang Yian, ngunit nakita niya na ang mahabang letigo ng langit na Diyos ay mahigpit na nakapulupot sa pulang ahas, at ang isa sa mga ulo ng ahas ng pulang ahas ay bumukas at kumagat sa isa sa mga braso ng langit na Diyos, na naging itim ang buong braso ng langit na Diyos. Ito ay halatang lason, at ang katawan ng pulang ahas ay nakapulupot sa Diyos ng langit. Gayunpaman, kinurot ng langit na Diyos ang dalawang ulo at leeg ng pulang ahas gamit ang dalawang kamay. Ang dalawang panig ay nasa isang pagkapatas. Sa sandaling ito, halatang dehado ang pulang ahas. Ngunit nakita ni Yang Yian na ang dalawang yin-yang na mata ng pulang ahas ay kumikinang, at binalot ng halo ang Diyos. Ay break mo to para sa akin. Sa sandaling ito, ang Diyos ng langit ay gumawa ng mahinang tunog, ngunit ang kanyang mga kamay ay nagniningning ng banal na liwanag, at sapilitang pinutol niya ang dalawang ulo ng pulang ahas. Sa labanang ito, ang pulang ahas ay natalo at namatay, ngunit ang Diyos ng langit ay hindi rin maayos. Hindi siya namatay ngunit nawala ang kalahati ng kanyang buhay. Sa estado ng 5 tao na pinagsama sa isa, sila ay nasugatan sa kabuuan. Matapos putulin ng pinagsamang Diyos ng langit ang leeg ng pulang ahas, bumagsak din siya sa lupa. Ang banal na liwanag ay kumislap at kumalat, at naging 5 tao muli. Bawat isa sa kanila ay kulay ube, halatang sobrang lason. Sabay na bumagsak sa lupa ang dalawang ulo ng pulang ahas na may 2 putok. Siyang ay nasa Chen Kun Pot. Pagkakita nito, tuwang-tuwa siya na muntik na siyang mapatalon, at sinabi sa sarili, hayaan mo akong mangingisda, umakyat sa entablado, hahaha. Sa susunod na sandali ay lumabas siyang sa Chen Kun Pot, at natural na ang target niya ay ang dalawang ulo ng pulang ahas na gamulong sa lupa. Ito ang mga mata ng yin-yang, at sa wakas ay dumating ang kayamanan na makakatulong sa kanya na makapasok sa Diyos ng langit. Tungkol naman sa 5 Diyos, wala siyang pakialam. Hindi sila namatay, ngunit sila ay kalahating patay. Mangolekta. Paglabas niya, iwinagayway niyang ang kanyang kamay sa dalawang ulo ng pulang ahas sa lupa, at inilagay ang mga ito sa palayok ng Chen Kun. How dare you? Si Qiming Shan, na nakahandusay sa lupa, ay nakita si Yang Yiu at nagmura na may pulang mata. Ngunit ito ay isang sumpa lamang, dahil inipon niyang ang dalawang ulo ng ahas gamit ang kanyang kamay, at hindi nila ito mapigilan kahit na gusto nila. Sa isang kisap mata, nagpakita si Yang Yiu sa harap ng 5 tao na nakangiti. Matapos kolektahin ang dalawang ulo ng ahas, tingnan ang mga mata ng 5 tao na tila gustong kumain ng tao, nakaramdam siya ng sobrang saya. Ang grupong ito ng mga bastos at taksil ay sa wakas ay mamamatay na. Sa katunayan, kahit na si Qiming Shan at ang iba pang 5 tao ay nagtulungan upang patayin ang pulang ahas at sinakaw ang leeg ng pulang ahas, nang malapit na nilang makuha ang mga mata ni Yin Yang, lumabas si Yang Yiu upang mamites ng mga Mailekoten, at wala man lang silang oras para dumura ng dugo. Kung hindi nagpakita si Yang Yiu, hindi sana masunog ng 5 sa kanila ang kanilang dugo at mawawala ang kanilang paglilinang sa mga mata ng Yin Yang ng Red Refining Snake. Ngayon, talagang nagkaproblema sila.
Dahil lahat sila ay nasugatan at nalason. Ang liwanag mula sa mga mata ng Red Refining Snake ay mas malakas kaysa sa apoy na lason. Sa sandaling ito, bumagsak sila sa lupa. Hindi pa banggitin si Yang Yiyo, isang mataas na antas ng Diyos, kahit isang matandang mababang antas na Diyos ay malamang napapatayin sila. Nagkamali ba ito? Hindi, ito ay kalooban lamang ng Diyos. Sila. Maaari lamang magnganga ang kanilang mga ngipin at tumingin kay Yang Yiyo ng galit. Sa pagkakataong ito, pinasadahan niyang ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa 5 tao at sinabing, galit ka ba? Ikaw ba si Yang Yiyo? Kinagat ni Chiming Shan ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Yang Yiyo ng hakbang-hakbang. Haha, ano sa tingin mo? Hindi mo ba ako hinahanap at gusto mo akong patayin? Halika, bibigyan kita ng pagkakataon. Nasa harap mo ako. Mapaglaro ang tono ni Yang pero parang nakakainis. Boy, huwag kang maging kampante. Hindi ka pa kakawala ng mga tao ng Celestial Clan. Mayroon pa kaming taong tinitingala sa likod namin. Ngayon inaamin namin ang pagkatalo, pumunta ka. Tumingin si Chiming Shan kay Yang Yiyo at sinabi. Nagkaroon. Walang ibang paraan. Umaasa lang siya na aalis si Yang Yiyo pagkatapos makuha ang Yin Yang Eyes of the Red Refining Snake. Lahat silang 5 ay malubhang nasugatan at nalason, at walang paraan na makalaban nila si Yang Yiyo. Tumigil si Yang Yiyo at tumawa. Pagkatapos ay bigla niyang ibinato ang kanyang espada, at pinakilos ang kapangyarihan ng Chenkun Temple, at nilaslas ang 5 tao gamit ang isang espada. Boom! Ikaw, Ang lakas ng espada ay 12-12 ng talampakan ng haba, at ang 5 Diyos ay sumigaw. Sa sumunod na sandali ay tahimik ang lahat. Si Chiming Shan at ang 5 pa ay pinaghiwalay. Napabuga ng hangin si Yang Yiyo, at iwinagayway ang kanyang kamay para hanapin ang mga banal na singsing ng lahat ng tao sa eksena. Kawawa kayong lahat. Pagkatapos ng isang bilog, kasama ang mga nakaraang banal na bato, mayroon lamang 40 mababang uri ng mga banal na bato at 20 banal na gamot. Gayunpaman, ang enerhiya na nakapaloob sa magic na bato ay talagang napakadalisay, walang anumang mga dumi, at ito ay talagang isang magic na bato. Bilang karagdagan, si Yang Yiyo ay nakagawa ng hindi inaasahang pagtuklas sa God Realm ng Chiming Shan, ang Diyos sa itaas na antas. Ang isang aklat ng banal na medisina sa God Realm ay isang tanyag na aklat sa agham, ngunit ito ay napakahalaga sa kanya. Lahat ng bagay sa God Realm ay iba sa Immortal Realm, na angkop lang para sa kanya. Mayroon ding isang kabanata ng mga recipe ng tableta, na pinangalanang, Broken Mirror to Birth Pills, na isang third level na recipe ng tableta. Alam niya na ang recipe ng tableta na ito ay dapat ang inihanda ng Diyos sa itaas para sa kanyang tagumpay, at lahat ng mahiwagang gamot ay natagpuan, maliban sa mga pildores na hindi pa pinino, ngunit ngayon ay mura na ito para sa kanya. Ang isang libro ng banal na gamot, isang pangatlong antas na Mirror Breaking Pill recipe, ay talagang isang kaaya-ayang sorpresa. Buong pagmamalaking sinabi ni Yang sa kanyang sarili, ito talaga ang pinakakasyang bagay sa mundo ang pumatay at magnakaw ng mga tao. This time, kumita na talaga siya ng malaki. Madaling maupo at umani ng mga benepisyo ng mangingisda. Ang pangunahing punto ngayon ay gusto niyang makuha ang yin yang ng mga mata ng pulang ahas. Ayon sa mga tinig ng ilang mga Diyos, ang bagay na ito ay maaaring gumawa ng mas mataas na antas ng mga Diyos na makapasok sa antas ng mga Diyos. Siya ay dapat na makalusot sa antas ng mga Diyos sa itaas na antas. Kapag lang siya ay pumapasok sa antas ng mga Diyos, maaari ba ang kanyang lakas ay lubos na mapabuti? Kung mas maraming kaaway sa antas ng mga Diyos, magkakaroon siya ng lugar sa kanyang puso at hindi niya kailangang itago. Hinukay niya ang mga mata ni Yin Yang ng pulang ahas. Ang 2 mata na kasing laki ng walnut ay parang mga mata ng pusa, na napakaganda sa kakaiba. Ngunit lumitaw ang isang problema. Hindi alam ni Yang Yiyo kung paano gamitin ang bagay na ito. Dapat ba niyang lunukan ito? O dapat niya itong pinuhin at sisipsipin na parang Diyos na bato? Sandali siyang nasa dilema. Ngunit sa sandaling ito, isang tunog ng pagbagsak sa hangin ang biglang dumating. Ang mukha ni Yang Yiyo ay nagbago ng husto. Gamulong-gulong siya sa lupa nang hindi man lang tumitingin dito, at sabay lunok ng isang pares ng pulang mata ng ahas sa kanyang kamay. Alam niyang may darating na mga bagong kalaban. Sa oras na ito, wala siyang oras upang pumili kung paano ito dadalhin. Upang maiwasang maaga ng kalaban ang mga ganoong kayaman, mabilis niya itong nilunok at hindi na masyadong pinansin. Matapos gamulong sa lupa, iniwasan niya ang pag-atake ng tunog ng pagbagsak sa hangin. Boom! Nagkaroon ng pagsabog sa lugar, at lumitaw ang isang malaking hukay. Sa oras na ito, nakita niya na ito ay isang matalim na palaso. Palihim niyang sinabi na close call iyon. Sa kabutihang palad, ang kanyang Yuan Shen ay malakas at matalas, kung hindi ay magdurusa siya ng malaking pagkawala. Sa isang kisap mata, nakita niya ang isang figure na lumilitaw sa bakana ng minahan. Wala pa at hindi bababa sa 20 tao. Bawat isa sa kanila ay nakasuot ng mikantab na baluti at may malakas na aura. Lahat sila ay mga Diyos sa itaas na antas. Bawat isa sa kanila ay may marka ng Diyos sa kanyang noo. Isa itong Diyos ng angkan ng Tianren. Alpaca.
Nagmura si Yang Yiu sa kanyang puso, talagang nakatingin sa akin, isang buong 20 Diyos sa itaas na antas, kung hindi ay hindi siya mabubuhay. Dati, hindi siya nang ahas na harapin ang isang Diyos sa itaas na antas kasama ni Yu Chen at iba pa, ngunit ngayon ay 20 na. Gusto niya talagang umiyak pero walang luha. Siya ay nakakuha lamang ng isang kalamangan at nalutas ang isa, at ngayon ay 20 pa ang dumating. Patayin mo sila. Malamig na nagsalita ang nangungunang Diyos. Sa susunod na sandali, 20 Diyos sa itaas na antas ang lumapit sa kanya. Pangit ang mukha ni Yang Yiu, at tumalikod siya at tumakbo patungo sa kailaliman ng Flamestone Forest. Wala siyang intensyon na makipag-away sa mga taong ito, dahil alam niyang hindi siya mananalo, at walang pagkakataong manalo. Kahit na nakikipaglaban siya sa 20 pangunahing antas ng mga Diyos, magiging mahirap para sa kanya na lumaban ng mag-isa, higit pa sa 20 Diyos sa itaas na antas. Bukod dito, sa kanyang pangunawa, ang aura ng mga Diyos sa itaas na antas ay mas malakas pa kaysa kay Yu Chen, ang nakatatandang kapatid. Tumakbo siya sa kailaliman ng Flamestone Forest nang walang pag-aalinlangan. Siyempre, naisip na niya iyon. Sa pagtugis ng 20 Diyos sa itaas na antas, kahit na tumakas siya, tiyak na hindi siya makakatakas. Ang pagkakaiba sa lakas at bilang ay masyadong malaki. Gusto lang niyang sumulong at magtago sa Chenkun Pot upang pinuhin ang Yin Yang Eyes. Tanging kapag ang kanyang paglilinang ay umabot sa kaharian ng mga Diyos ay magkakaroon siya ng lakas upang lumaban. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.